sa kanyang panahon. Walang may gustong mabuhay sa gitna ng giyera o kaguluhan. Ngunit ano ang iyong gagawin kung ang isa sa miyembro ng iyong pamilya ang mas piniling sumanib sa puwersa ng mga nanggugulo? Pipiliin mo pa rin ba siya? O mas pipiliin mong pakawalan siya para maisalba ang ibang miyembro ng pamilya na gusto ng mapayapang buhay? Pakinggan natin ng karanasan ni Nuria dito lamang sa ating dulang sa kanyang panahon. Tumaba lang kayo! Huwag kayong tatayo! Matatamaan kayo ng mga bala! Huwag kayong matakot, mga anak. Nandito lang ako. Yumakap kayo sa akin. Nuria! Tumakas na kayo ng mga bata! Doon kayo dumaan sa likod bahay! Pero Halil, paano ka? Huwag niyo na akong alalahanin! Sige na! Tumakas na kayo! Kami na ang bahala dito! Halil. Umalis na kayo dito! Iligtas mo na ang mga anak natin! Oh, sige, mag-ingat ka. Mga anak, huwag kayong matakot. Wala nang putukan. Oh, tapos na yung bakbakan. Nay, anong oras po ba tayo pupuntahan ni Itay dito? Man, hindi ko alam. Bakit po ba tayo tinatambangan ng mga militar? Bakit po ba tayo nagkakaganito? At si Itay, bakit pumapatay ng tao? Ang itay nyo, lumalaban sa gobyerno. Basta, mahirap ipaliwanag. Sana po, puntahan na tayo ni Itay dito. Natatakot na po ako, Inay. Anak, Lia! Iman! Nasaan na kayo? ayun, ang tiyo Rahim nyo. Rahim! Dito! Nuria, mabuti nakita ko kayo. Ano na nangyari? Bakit wala lang putukan? Nakubkob ng mga militar ang kampo natin. Marami nabatay sa mga kasama natin. Ha? Si Halil, nasaan asawa ko? Nuria, si Halil, kasama siya sa mga nasawi. Ano? Pero sigurado ka si Halil yun? Oo, kitang-kita ko kung paano bumagsak ang asawa mo habang nakikipagbakbakan. Nuria, patawarin mo ko. Hindi ko nailigtas ang asawa mo. Oh, hindi. Hindi pwede ito. Buhay ang asawa ko. Buhay pa si Halil. Sabihin mo sa akin, Rahim, buhay pa ang asawa ko. Patawad, Nuria. Pero patay na talaga si Halil. Aalis na tayo sa lugar na ito, anak. Pero bakit po? Ayoko na ng ganitong buhay. Wala ang katahimikan. Ayokong mabuhay kayong dalawa ni Lia sa gyera at puro kaguluhan. At saka, kapag nanatili pa tayo dito, baka mapahamak pa ang isa sa atin. Kaya kailangan na nating umalis. Inay, Oh, Lia, anak, bakit? naalala ko po si Itay. Hindi na po ba talaga siya papalit? Hindi na, anak. Hindi na babalik pa ang tatay mo. Pero Inay, hindi naman natin nakita yung bangkay ni Itay. Paano tayo nakasisiguro na patay na siya? Baka kasi buhay pa po si Itay. Ewan ko, mga anak. Kung buhay pa sana ang tatay nyo, magpakita naman siya sa atin para sa ganun. Hindi na tayo mag-alala pa. Kailangan na nating umalis dito. Titira tayo sa lugar na malayo sa gyera. Magbabagong buhay na tayo, mga anak. Inay, saan po ba tayo titira? Doon sa Maynila. Ito yung natitirang bakanteng kwarto sa amin.
Eh, yun nga lang, mukhang maliit yata ito sa inyo ng mga anak mo. Ay, hindi po, Aling Asun. Pwede na po ito sa amin. Kukunin ko na po ito. Bale, 1,000 kada buwan ang magiging upa ninyo dito sa kwarto. Tapos, kailangan may 1 buwan din kayong advance. Opo. Sige po. O siya, sige. Pwede na kayo mag-ayos ng mga gamit ninyo. Tapos mamaya, mag-usap ulit tayo para sa kontrata. Opo. Inay, mukhang maganda dito. Oo nga. Maganda talaga dito. Tsaka tahimik, anak. Magiging maayos ang ating buhay dito. Ay, siya nga pala, Noria. Ano pala ang trabaho mo? Ay, ang totoo po, wala pa po akong trabaho. Ha? Yung ibabayad ko po sa inyo, galing po yun sa aking ipon. Pero bukas na bukas din po, maghahanap po ako ng trabaho. Ako, tamang-tama. Yung kapatid ko kasi, si Anita, ay may tindahan sa Quiapo. Doon, sa Raon. Nagtitinda kasi siya ng mga cellphone at gadgets. Tapos may cellphone repair shop din siya. Ay, nangangailangan siya na tindera. Baka interesado. Ay, upo. Interesado ako, Aling Asun. Pwede po akong maging tindera. Ay, mabuti kung ganun. O sige, kung gusto mo, pagkatapos mo dyan, samahan kita kina Anita. Ipakikilala kita sa kanila. Sige po. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat po. Balik kayo rito. Grabe, Noria. Ang dami nating benta ngayon. Sana palaging ganito, no? Siyempre, malapit na magpasko. Kaya maraming tao dito sa Raon. Siya nga pala, Noria. Oh, Hindi ba biyuda ka na? oo. O bakit mo naman natanong? Eh, may bala ka pa bang mag-asawa? Oh, Nelia. Ngayon hindi ko muna iniisip yan. Pero sakaling merong magkagusto at manligaw sa'yo, kahit na hindi Muslim na katulad mo, tatanggapin mo ba? O, tatanggapin ko naman. Kung talaga bang mahal niya ako, bakit hindi? Kung hindi naman Muslim tulad ko, pag-iisipan ko. O, tika nga, bakit mo naman tinatanong yan sa akin? Kasi mukhang may gusto sa'yo yung anak ng amo natin. Ha? Si Kuya Amir. Oh, paano mo naman nasabi? Paano pag nandito siya, sa'yo siya madalas nakatingin. Tapos, di ba, ang bait-bait niya sa'yo? Naku, Nelia, pwede ba? Huwag mo lang isipin yun. Anak siya ng ating amo. Tindera lang ako. Ay, mukhang malabong magkagusto sa akin si Kuya Amir. O ano, mga anak, masarap ba ang pagkaing inuwi ko? Opo, Nay. Ang sarap po, oh. Sana po palaging ganito, Nay. O, di bale. Sarap. O, dudoblihin ko pagsisikap ko sa trabaho para palaging masasarap ang kakainin nyo. Ay, oo nga pala. Namiss nyo pa ba ang tatay nyo? Opo, Nay. Ako rin, Nay. Sana buhay pa po si Itay. Mga anak, kung sakaling magmamahal ulit ako, papayag kayo? Opo, Nay. Basta po mabait yung susunod po namin magiging tatay. O ikaw, Iman, Nay, bakit pa po kayo magmamahal ulit? Hindi niyo na po ba mahal si Itay? mahal ko pa rin ang itay ninyo. Pero kasi mga anak, gusto ko ulit maging masaya sa buhay. At saka, gusto ko rin may makatuwang ako sa pagpapalaki sa inyo. Bakit, Nay? Hindi po ba kayo masaya sa amin? O masaya ako kapag kasama ko kayo. Pero syempre, iba kapag kasama ko yung taong mahal ko. Diba? Inay, sino po yung bago niyong love? Si Amir, yung amo ko. Nagtapat na rin siya sa akin. Sabi niya mahal niya ako. Handa siyang maging tatay sa inyo. Mabuting tao si Amir, mga anak. Alam ko, magugustuhan niyo rin siya bilang pangalawa ninyong ama. Sige po, Nay.
kung saan kayo masaya, doon na rin kami ni Lia. Oh, ay, sandali mga anak ha. May kumakatok sa pinto. Baka si Aling Asun. Sandali, silipin ko muna. Nuria, Halil, buhay ka? Nuria, kumusta ka na? Ang mga anak natin, Um, kumusta na rin sila? Teka, buhay ka? Akala ko, patay ka na. Patawarin mo ako kung nagkapanggap akong patay at iniwang ko kayo ng mga anak natin. Bakit mo namang ginawa sa amin ito? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa pamilya mo na mawala ka? Halil, kung alam mo lang, kung ilang buwan akong umiyak sa sobrang pag-aalala sa'yo. Sina Iman at Lia, sobra din silang naapektuhan sa pagkamatay mo. Tapos ito ka ngayon, buhay ka pa pala. Nagsinungaling ka lang sa amin. Nuria, nagawa ko lang yun kasi gusto ko mailayo kayo ng mga anak ko sa gulo. Nagpanggap akong patay para hindi ninyo ako hanapin pa. Masakit para sa akin na iwanan ang pamilya ko. Pero inalala ko lang yung kaligtasan at kinabukasan ninyo. Halil, Nuria, pwede ko bang makita ulit ang mga anak ko? magsandali. Tatawagin ko sila. Iman! Lia! Ay, Halika kayo dito. May gustong bumisita sa inyo. sino po ang gustong bumisita? Iman, Ah, tay, Lia, mga anak ko. tay, buhay kayo. Ay, tay. Mayakap nga sa mga anak ko. Oh, tay. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Kung iniwan ko kayo, ginawa ko lang yun kasi ayoko nang madamay kayo sa gulo. Itay, magkakasama na po ba tayo? Mabubuo na po ba ang pamilya natin? O aalis pa rin kayo dito? Anak, pagkatapos ng ilang linggo kong pagninilay-nilay, napagpasyahan ko, susuko na lamang ako sa batas. Sigurado ka? Oo, Nuria. Dahil nakukonsensya na ako sa ginagawa ko. At saka, napagtanto ko na kung mananatili akong rebelde, malaking tsansa na mamatay lang ako. Ayoko mangyari yun. Hanggat maaari, gusto ko pa rin makita at makasama kayo. Alam ko makukulo ako ng mahabang panahon, pero nandiyan naman kayo para dalawin ako sa bilangguan. Okay na sa akin yun. Tsaka, gusto ko na rin mabuhay ng payapa. Kung ganun, sasamahan kita na sumuko sa mga pulis. Huwag na. Delikado. Baka madamay pa kayo. Tsaka huwag ka mag-alala. Susuko ako nagpapayapa. Tay! Huwag kang umiyak, Lia. Pangako, makikita niyo pa rin ako. Halil, Huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa ito ang huli nating pagkikita. mag-iingat ka. Kapag sumuko ka na, pangako ko sa'yo, lagi kitang dadalawin sa kulungan. At palagi kong isasama ang kaligtasan mo sa aking dasal kay Allah. Oh, salamat, Nuria. Napakaswerte ko. At ikaw ang naging asawa ko. Sa kanyang panahon, may mga taong abusado. Tinulungan mo lang at lahat, ikaw pa ang minamasama. Ganito po ang naging karanasan ni May sa ating dulang. Sa kanyang panahon.
Heto yung 17,000 na hinihiram mo, Kuya Danny. Dinagdagan ko na rin ito ng 3,000 para meron kayong panggastos. Bali, 20,000 lahat ito. Uy, salamat, May. Ken, sabi ko na nga ba, hindi niyo ako bibiguin eh. Ang babait niyo talaga. Kuya, dapat lang natulungan ka namin. Dahil kapatid ka ni May. At saka, ikaw yata ang dahilan kaya nagkatuluyan kami nitong maganda kong asawa. Sabi nga pala ni Ken, Kuya, huwag mo na raw bayaran yan. Huh? Ang asikasuhin mo na lang ay mapalago yung bubuksan mong negosyo para makabangon kayo. Salamat uli sa inyo. Mami! Daddy! Oh, Jane, bakit? Gusto ko po sanang dulin itong tablet ko pag namasyal tayo. Okay lang po ba? Huwag na, anak. Para ma-enjoy mo yung mga place na pupuntahan natin. Uy. Okay po. Ang ganda naman ng tablet na yan. Di ako magugustuhan yan ni Junior ko. May, Ken, Kaya, baka naman pwedeng hingin ko na lang yan. Po? ha? Pero, Tito Danny, sa akin po ito. Pasalubong ni Daddy. Ibibili ka na lang nila, Jane. Bigay mo na lang sa akin yan. Kaya ka naman nilang ibili ng mas maganda pa dyan eh. Pero, Anak. Sige na. po, Ibigay mo na lang yan sa tito mo. Ibibili na lang kita ng iba. Oh, ayan ha. May panggastos na tayo. May puhunan pa sa online business na gusto mong pasukin. Oo nga. At may pang-inom pa kayo ng barkada mo. Dahil bukod sa sinobrahan mo ang hiningi mo sa mag-asawa, aba, dinagdagan pa nila. Utak lang yan. Ano ba? At saka marami naman silang pere. Hindi nila ito ikahihirap. Pero nakahihiya pag nalaman nila yung mga ginagawa mo. Nasa abroad pa man si Ken, tinutulungan na tayo ng kapatid mo. Dahil nga natanggap ka sa trabaho. Ngayon naman, binigyan ka pa ng malaking halaga. Tayo lang naman na nakakaalam nito eh. Siguro naman, hindi ka magsusumbong dahil para sa atin din tong ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sana, Danny, tuhanan mo na yung paglalasing. Kaya ka naalis ang mga naging trabaho mo dahil dyan. Makitid ang utak ng mga naging boss ko. Hindi marunong makinig sa katuwiran ko. Tao, Libangan ko lang naman ito eh. Kaya ikaw, huwag mo silang gayahin. Huwag mo akong pakialaman. Oh, Ken, ito na yung merienda natin. Uy, sarap niya na. Ginatan. Luto ko yan dahil alam ko magugustuhan mo. Tara na, kumain na tayo habang mainit pa. Oh, sige. Si Jane. Meron na akong naitabi para kainin niya pagdating galing sa school. Oh, kumusta naman yung grocery natin? Ayos naman. Malakas. Kaya hindi ako nangihinayang na hindi na bumalik pa sa abroad. Ay naku, talagang hindi na ako papayag na umalis ka pa ha. Sapat na naman yung kabuhayang naipundar natin. Ito na lang ang ating palalaguin. Opo, misis. Naalala ko, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yung kuya ko, tumawag na naman. Wala na raw silang makain ng pamilya niya. At malapit na rin maputulan ng tubig at ilaw. Ganun ba? Oo. Di bigyan natin ng groceries. Tulungan na rin natin sa ilaw at tubig. Nakakaawa naman kung mapuputulan sila. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Para naman kasing umaabuso ng kuya ko. Bakit mo naman naiisip yun? Ay noon pang tinutulungan na natin sila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makabangon. Hindi makahanap ng trabaho. Malay natin, baka mapalago niya ang online business na binuksan niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya. Kaya nga masaya kami ni May, Jonathan.
Dahil maganda ang takbo ng mga negosyo naming mag-asawa. Hey. Lalim ng buntong hininga mo, ah. Anong problema? Yung tiyan ko, yung nagpalaki sa akin. O bakit, may sakit ba? Wala naman. Lagi ko rin silang tinutulungan. Kahit nung nasa ibang bansa pa tayo. Kaso nabisto ko eh. Kaya pala sila nagigipit. Dahil lulong sila sa sugal ng mag-asawa. Ha? Oo, kinausap ko sila ng maayos. Huwag naman ganun. Dahil masamang libangan niyang sugal. Babaon ka niyan sa hirap. Abay, nagalit pa sa akin eh. At katakot-takot na sumbat ang sinabi nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kapatid ni May. No. Matagal na rin namin tinutulungan. Sabi ni May, pakiramdam niya, parang sumusobra na yung kuya niya. Sabi ko naman, bigyan namin ng chance. Baka naman this time, makabangon na siya sa negosyong binuksan niya. Nakita niyo na ba ang business niya? Alamin niyo rin yun. Dahil baka nga inaabuso na kayo ng mga tinutulungan niyo. O, eto na ang kape mo. Bakit parang inis ka? Papaano po? Lasing ka na naman kagabi. Sa halip na asikasuhin mo yung online business na sinalihan mo, wala! Nakatenga lang yung mga product mo. Tuloy hanggang ngayon, kapos pa rin tayo. Pati pambayad sa school ng mga anak natin, wala ka maibigay. Naku. Oo nga pala. Bayaran na nga pala ng matrikula ng mga bata. Uy, amo. Pupuntahan ko si Ken mamaya. Siya naman ang hihingan ko ng pera. Dani naman, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Matagal na tayo umaasa sa kanila. Remy, wala akong dapat ikahiya sa kanila. Kapatid ko si May. At yun namang si Ken, malaki utang na loob nun sa akin. Hindi niya makakatuluyan si May kundi dahil sa akin. Torpe yun si Ken eh. Hindi pa gwapo. Kaya kung hindi ko siya tinulungan sa kapatid ko, hindi siya tatanggapin nun. Pero mali pa rin na samantalahin mo ang utang na loob niya sa'yo. At saka isa pa, hindi naman sila nagkulang. Tumigil ka nga. Pabayaan mo lang ako sa diskarte ko. Wala si Ken, Kuya Danny. Ah? Dinalaw yung mga biyanan ko. Ay, sayang naman. May sasabihin sana ako eh. Bakit ano ba yon? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kasi, alam mo, May, walang-wala na kami. Kaya sana, Hihingi ka ng tulong. oo sana eh. Kumusta na ba yung online business na binuksan mo? Ano nang balita doon? Wala ka man lang na ikukwento sa amin. Ano naman eh, hindi pa kumikita. Napapagod na nga ako sa kaasikaso eh, pero wala pa rin eh. Talaga? Kaya pala kahit isang post mo tungkol doon, wala ako nakita. Kuya, sana naman, tigilan mo na yung paglalasing. Ha? Para makapokus ka sa pagbangon nyo. Sino makatindila nagsabi sa'yo na naglalasing ako? Hindi ko ginagawa yun. Galing ako sa inyo kahapon. At narinig ko yung pag-uusap nyo ni Ate Remy. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Kuya, walang buting maitutulong sa'yo ang paglalasing. Ang hirap sa'yo. Minsan ka lang nakatulong, ang dami mo na sinabi. Alalahanin mo dahil sa akin kaya kayo nagkatuluyan ni Ken. Minsan, kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magandang katangian si Ken hindi ko rin naman siya matututuhang malin kahit na ano pang gawin mo. Sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mo pang bayaran namin Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo nang may kuya ka! Dami na nainom ko. Dun sa bahay ni Pare Merto.
Buti na lang. May pera siya. Kaya nakatoma kami ng gusto. Kaya lang, naantok na ako. Dito na lang ako matutulog. Di na ako papasok sa kwarto namin ni Remy. Di ako, bubungangaan na naman ako. Pag nakita lang lasing ako. Dito na lang ako matutulog. At nagtalo pala kayo ng kuya mo habang nasa probinsya ako ni Inay. Ay, hindi ko na kasi natiis na hindi sabihin sa kanya. Lahat ng narinig ko sa pagtatalo nila ni Ate Remy. Pinayuhan ko rin siya. Nasabi ko, tigilan na yung alak para makapokus siya sa pagbangon nila ng pamilya niya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya pa ako. Sabi lang niya yon dahil mainit ang ulo niya. Dahil nga nabuko ang mga ginagawa niya sa atin. Kinahiya ako sa iyo eh. Dahil sa ugali ng kapatid ko. Asawa mo ko, May. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Mommy? Daddy? Oh, Tumawag po si Tita Remy sa phone. bakit? Bakit daw? Si Tito Daniel po. Oh. Nasa gasaan. Ako? Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! May... Salamat dumating kayo. Ate Remy, kumusta na si Kuya? Hindi pa siya nakakamalay. Ha? Ang sabi ng doktor, kailangan daw magising na siya para masabing ligtas na siya sa panganib. Ano ba nangyari, ate? Bakit nasagasaan siya? Nakakahiyaman sa inyo. Suga pa kasi sa alak yan si Danny. Yun ang dahilan. Kaya madalas siya matanggal sa mga pinapasukan niya noon. Niloob ng Diyos na mangyari ito. Para magbago na ako ng lubusan. Masaya ako. Dahil namulat ka na sa mga pagkakamali mo, Kuya. Asahan mo, tutulong pa rin kami para makabangon kayo. Sa kanyang panahon, may mga taong nagdurusa at nahihirapan kahit walang kasalanan. Ito'y dahil sa pagiging makasarili ng iba. Ito ang naging karanasan ni Miriam sa ating dunang sa kanyang panahon. Pinainom ko na siya ng gamot sa lagnat. Pinunasan ko na rin ng ilang ulit. Pero ayaw pa rin bumaba ang lagnat niya. Bakit kaya? Wala ka kasing ingat sa pag-aalaga sa bata, Miriam. Tita, iniingatan ko naman pong anak namin ni Arlo. Ay, kung ganon, bakit nagkasakit? Tita Leonie, dalhin na lang po natin sa doktor ang anak namin. Ay, dadali ko sa doktor yan. Alam mo naman, pabayaan ko yung apo ko. Pero pagkatapos nito, ako na mag-aalaga sa kanya para makatyak ako na hindi tatanga-tanga ang tumitingin sa kanya at hindi siya magkakasakit. Hindi man lang ako ipinagtanggol ng asawa ko, Nay. Hindi siya nagsalita? Wala siya nasabi. Ay kasi, dapat noon pa, nagbukod na kayo ni Arnold. Paano naman po namin gagawin yun? Hanggang ngayon wala pa siyang trabaho. Asa pa rin kami sa tita niya. Aba, kausapin mo siya, anak. Hindi pwede yung ganyan. 2 taon na ang anak niyo. Aba, kailangan. Magtrabaho siya para sa pamilya niyo. Kinuha ko na po yun. Pero sabi niya, tsaka na lang daw pag malaki ng anak namin at may trabaho na siya. Ngayon daw po kasi, baka magdamdam sa kanyang tita niya pag iniwan niya. O ikaw,
Paano naman ang damdamin mo? Kay Tita Leonie si Junior eh. Solo natin ang panahon natin, di ba, Han? Pagod ako ha. Ha? Kung ano man yung iniisip mo sa ibang araw na lang. Ito naman oh. Gusto mo ngayon eh. Pagod nga ako sa mga ginawa ko dito sa bahay. Isa pa, nagsimula na ako mag-online business. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Para may sarili akong pera. Nang hindi ko niaasa sa tita mo ang pangangailangan ko. Maging ang gusto kong bilhin para sa anak natin. Para namang sinasabi mong paasa-asa lang ako sa tita ko. Buti naman alam mo. Miriam, si tita naman ang may gusto na dito tayo tumira. Dahil nga wala pa akong trabaho. At kailan ka maghahanap ng mapapasukan? Arnold, panahon na. Para tumayo ka para sa amin ni Junior. Nang hindi naman ako lagi nagtitiis sa masasakit na sinasabi ng tita mo. Tama na nga. Kung ayaw mo sa gusto kong gawin natin ngayon, di wag. Tumigil ka na lang sa kalilitanya mo. Miriam, asa si Junior? Nakatulog po sa kwarto namin ni Arnold, tita. Napagod po sa paglalaro namin eh. Kaya doon na po nakatulog. Baka mamaya magkasakit na naman yung apo ko, ha? Tita naman, hindi ko naman po kasalanan na magkasakit siya eh. At hindi ko rin po gusto yun. Kaya ako lang po siya kinuha sa inyo dahil namimiss ko na po yung anak ko. May karapatan naman po ako sa kanya. Itong malditang ito, ah. Minamasama ba ba yung kabutihan ko sa anak mo? Di naman po sa ganun. Alin, kung hindi anak ni Arnold yan, nung kang pansinin kong bata. Ay, ikaw nga talagang ayoko sa'yo eh. Dangan nga lang, nagpabuntis ka na sa pamangking ko. Kaya, ayun, wala na ako nagawa. Tita Leonie, O ngayon, umiiyak ka. Eh, totoo lang naman ang lahat ang sinabi ko. Paggising ng apo ko, ha? Dalhin mo agad siya sa kwarto ko, naintindihan mo? Bakit ayaw mo pang umuwi sa inyo? May problema ba kayo ni Miriam? Daryl, naiinis na ako sa kadaldalan niya. Lagi na lang niya ako sinasabihang magtrabaho at bumukod na kami. Tapos wala na rin siyang panahon sa akin dahil abala siya sa online business niya. Huwag kang magagalit, ha? Tama naman ang misis mo, eh. Ano? May pamilya na kayo. Kaya dapat, matuto na kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Katulad ng ginawa namin ng asawa ko. Si Tita Leoning nagpaaral sa akin at ako rin ang kanyang tagapagmana dahil wala siyang anak. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan. Ang kaso nga ayaw niya sa asawa mo. Hayaan mo ba na lagi na lang masaktan ang kalooban ni Miriam? Eh hindi magtatagal ang pagsasama niyo pag ganyan ka. Ano, tita? Gusto niyong ligawan ko ang asawa ng pinsang ko? Oo, Roger. Bibigyan kita ng malaking halaga pag nagawa mo yung gusto ko. Magagalit ho sa akin ang pinsang ko. Pati na ang asawa ko, pag ginawa ko ang gusto niya. Baka hiwalayan pa ako ng misis ko niyan eh. Hindi mo naman tutuluyan si Miriam eh. Paghihiwalayin lamang natin sila, Arnold. Bakit ba hanggang ngayon hindi niyo siya matanggap? Dahil inagal niya sa akin ang pagmamahal at panahon ng pinsan mo. At natitiyak ko, ilalayo niya na lubusan sa akin si Arnold. Kaya bago pa mangyari yon, kailangan maunahon ko na siya. Yan ang hirap eh. Hindi kasi kayo nag-asawa eh. Tingnan niyo ang mami ko. May pamilya siya, kaya hindi po siya insecure. Eh, hindi ako insecure. Pinahahalagahan ko lamang ang sarili ko. O ngayon, sumagot ka. Tutulungan mo ba ako o hindi? Pasensya na, tita. Hindi ko magagawa utos niyo. Pero may naisip akong paraan para magkahiwalay sila. Ha? Oo. Ano yun? Ano? Tita, baka
Baka naman nakalimutan nyo lang at kung saan nyo lang nailagay. Hindi pa ako makakalimutan, Arnold, Doon lang sa ibabaw ng tukador ko, iniwan yung bracelet Tita, ko. relax lang. Baka tumaas ang BP nyo. Paano ako mag-relax? Mahal yun, Arnold. At ngayon nawawala yung paborito kong bracelet. Nahalugog niya na po ba ang buong kwarto niyo, tita? Oo, at wala talaga doon. Kaya isa na lang naiisip kong dahilan. Kaya nawala yun doon sa tukador. Ano ang dahilan? Imposible namang napagnakawan tayo. Kinuha nitong asawa mo ang alahas ko. Oo. Leonie, hindi ko po magagawa yun. Ikaw lang naman napapasok sa kwarto ko at naglinis. Kaya ikaw lang ang maaaring kumuha nun. Hindi po ako magnanakaw, tita. Kahit mahirap lang kami. Ay, tama na! Arnold, Tita, buksan mo yung closet nyo. Bilis! Hanapin mo yung bracelet ko. pero tita, Sige na! sige po. Oh, wala naman po dito. Tingnan mo sa ilalim ng mga damit. Lalim ng damit. Aba, bakit may bracelet dito? Wala ka namang ganitong alahas, Miriam. Yan! Yan ang nawawala kong alahas. Hindi. Paano napunta yan dyan? Kunwari ka pa, hindi mo alam. Ha? Hindi mo alam, magnanakaw ka talaga. Aray ko. Tita. Tita po. Hindi po ako kumuha niya. Maniwala kayo. Sinungaling! Tita, Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ako magnanakaw. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko! Lumayas ka! Sama niya, Tita Leonie. Hindi ko naman talaga kinuha ang bracelet mo. Pero pinalayas mo pa rin ako. At si Arnold, hindi man lang niya ako ipinagtanggol sa tita niya. Hinayaan lang niya saktan at palayasin ako. Wala kang paninindigan, Arnold. Wala... Ah! May mabilis na sasakyan! Oh, Gloria, bakit ka na pa rito? Si Arnold ang kailangan ko, Leonie. Para ano? Para ipakiusap sa pamangking ko ang magnanakaw mong anak. Hindi magnanakaw ang anak ko. Kinuha niyang alahas ko! Siguro, sinadya mong ilagay sa aparador ang alahas para magalit kay Miriam si Arnold. Alam mo mga nangyari, no? Siguro, kasabwat ka ng anak mo. Tinawagan ako ni Miriam bago siya lumayas sa bahay niyo. Kaya nalaman kong lahat. Nanay Gloria, narito pala kayo. Humalis ka na sa pamamahay ko. Gloria, lumayas ka. Magsama kayo na magnanakaw mong anak. Nasagasaan ang anak ko nang palayasin mo siya, Leonie. Oh, At malubha siya ngayon. ano po? Ha? Nasigasaan ang asawa ko? Oo! Isang kapitbahay namin ang nakakita ng pangyayari at nagbalita sa akin. Kapag namatay ang anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Miriam, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Matawarin mo sana ako, Miriam. Kasalanan ko kaya munti ka nang mamatay. Tita. Tama si Gloria. Pinlano ko lahat para mapalis ka sa bahay namin. Patawarin mo sana ako sa pagiging makasarili at insecure ko. Tita Leonie. Ako man, Miriam. Patawarin mo rin ako. Pinabayaan kita. Hindi ako nakapanindigan. Kahit na nga hindi ako naniniwalang magagawa mo yun. Sana bigyan mo pa kami ng pagkakataon na maituwid ang aming mga pagkakamali.
Sa kanyang panahon, sinasabing ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Ngunit papaano ang mga dukha at walang naabot na edukasyon? Saan kaya ang kanilang bahagi? Mga kaibigan, narito po ating pakinggan ang naging karanasan ni Choleng sa ating dunang sa kanyang panahon. Choleng, ba't mo akong kinasundo kay Dina sa junk shop? Nagkaalala kasi ako kina Bunso at Junior. Hanggang ngayon nilalagnat pa rin sila eh. Ganun ba? Hindi pa naman ako ganong kumita sa pangangalakal ngayon. Berto, napansin ko rin. Marami silang pandal sa balat. Ano? Bakit ganun? Hindi ko alam. Kaya gusto ko sana dalhin natin sila sa ospital para malaman natin ang talagang sakit ng mga anak natin. O sige. Bihisan mo sila. Dadalhin natin sila sa ospital. Bahala na. Bakit ang mga anak pa natin, Berto? Bakit sila pa? Napakabata pa din na Junior at Bunso para mamatay. Hindi man lang natin nabigyan ng lunas ang karamdaman nila. Kaawa-awa ko mga anak. Besto, Choleng, nakikiramay ako. Napakasakit po, sir. Bata pa ho ang mga anak namin para mamatay. Hindi man lang namin nalabanan ang dengue ng tumapo sa kanila. Ibayan niyo sana ang loob niyo. Maaaring hanggang dito na lang talaga ang buhay ng dalawa niyong mga anak. Sir Roger, kahit walima mga anak namin at kahit hirap kami, ayaw namin mayroong mawala sa kanila kahit isa. Pero may nawala pa rin. May dahilan ang lahat ng bagay. At tanging Diyos lamang ang nakakaalam nun. Sir, Sana, kahit ganitong nangyari sa dalawa niyong anak, huwag pa rin kayong mawawala ng pag-asa sa magagawa niya. Nay, umalis na po si Itay para mangalakal. Di po ba kayo susunod sa kanya? hindi, Dina, hindi. Wala pa rin akong gana. Hindi ko pa rin makalimutan ang mga kapatid mo. Huwag na po kayong umiyak. Baka po magkasakit kayo yun. Lalong mahirap. Ang sabi nila, ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Pero bakit ganun? Bakit ako puro hirap na lang ang dinanas ko mula pagkabata? At kayo ng mga anak namin, naghihirap din. May kalalagyan nga kaya tayo dito sa daigdig? Meron kaya? Uncle, kumusta? Okay naman ako, Wilson. Ikaw, kumusta ang TV program mo? Well, it's doing good, Uncle. At kaya po ako narito para magpatulong sa inyo na makakuha ng my interview for the program. Interview lang? Ang programa nyo lang ang makikinabang nun. Of course not, Uncle. Bibigyan po namin sila ng tulong, lalo na kung karapat-dapat silang tulungan. Ganun ba? Teka, may alam ako. Mabait ang mag-asawang yun. 5 ang anak nila, pero kamamatay lang nung 2. Oh, kawawa naman sila. Ano pong trabaho nila, Uncle? Nangangalakal. Sa kariton nga lang sila nakatira. Pareho po kami ng asawa ko na maaga na iwan ng mga magulang. Elementarya lang din po natapos namin. Kaya po napakahirap ng buhay para sa amin. Lalo na nang magkaroon po kami ng mga anak.
hindi na po namin kaya umupa ng bahay. Kaya nga ho, sa karito na lang ho kami natutulog. Buti ho, kumakasya kayo doon. Salitan ho ang tulog namin. Salitan. Opo, pinauuna namin yung mga bata. Tapos, salitan din kami natutulog ni Berto para kung may bantay pa rin ang aming mga anak. Hindi pa kayo natatakot na sa ganito lang kayo nakatira? Natatakot syempre po. Lalo na nga para sa kaligtasan ng mga anak namin. Kaya lang wala ho kami magawa. Ang takot na yun. Karagdagan pa na matinding lungkot. Ang pumanaw ang dalawa naming anak dahil po sa dengue. Toleng, kung bibigyan kayo ng pagkakataong makahiling sa Diyos, ano hihilingin nyo? Lagi ko naman po pinakikiusap sa kanya. Ang mabigyan ng aming mga anak ng isang maayos na buhay at tirahan. Kahit hindi ko malaking bahay. Basta makapamuhay kami ng payapa. Ate, tapos ka na ba gumawa ng assignment mo? Oo, Rika. Bakit malungkot ka? Kasi, tapos nang interviewin si na inay. Naisip ko lang, sana man lang may tumulong sa atin para hindi na tayo sa kariton tumira. Pwede ba yun? Oo, may napanood na akong ganun. Tinulungan nila yung na-interview na. Dapat nga dumami pa yung mga ganong palabas para marami yung matulungan. Kaso, tapos na yung interview. Pero wala pa yung tulong. Sana dumating din yun, no, ate? At sana matulungan nila tayong makapag-aral ng maayos para mahango natin sa hirap sina inay balang araw. Sir Wilson, napasyalo uli kayo? Oo, Choleng. Dahil ngayon ko ibibigay sa inyong sorpresa ng aming programa. Sorpresa? Meron pala nun? Oo. Ang programa po namin ay nag-i-interview ng mga katulad nyo upang makatulong talaga. Ang unang sorpresa po namin ay ang may nakuha na po kaming matitirhan nyo para payapa kayong makapamuhay. Ho? Sir, hindi po namin kayang umupa ng bahay. Binayaran na po namin ang 6 na buwang upa ng bahay upang may pagkakataon kayong mapag-ipunan ang mga susunod na upa doon. Maraming salamat ho. Dala ko rin ilang groceries para sa inyo at isang food cart business. Ha? Ito na lang ang magiging negosyo nyo. Hindi na kayo makangalakal pa. Totoo ba ito? Totoong-totoo, Choleng. At ipagpatuloy nyo lang ang inyong pagsisikap. Makakaahon din kayo sa hirap. Magandang hapon po, Sir Roger. Magandang hapon po. Oh, kayo pala mag-asawa. Napasyal kayo. Gusto po namin magpasalamat sa inyo, Sir, sa pagrekomenda niyo po sa amin sa inyong pamangkin. Malaking tulong po ang ginawa nila sa amin. Nakita kong karapat dapat kayong tulungan. At nagkataon namang naghahanap sila ng matutulungan. Kaya kayo ang sinabi ko sa kanilang programa. Salamat po, sir. Napakabait po niyo talaga. Hindi po namin sasayangin ang mga tulong na aming nakamit. Wow! Ang ganda po ng bahay natin, Nay. Hindi na tayo mababasa ng ulan dito. At saka makakatulog na rin tayo ng mahimbing at sabay-sabay. Oo nga. Kasi kasya na tayong lahat dito. Hindi katulad sa kariton na naging tirahan natin. At ang maganda pa, hindi na kami mangangalakal ng nanay niyo
dahil binigyan kami ng food cart business ni Sir Wilson. At palalaguin namin to, mga anak, para mabuhay tayong lahat na maayos. Ay, opo. Tutulong po kami ni Rika sa pagtitinda, Nay. Opo, Nay. Umaga lang naman ang pasok namin ni Ate Dina eh. Para po mas mabilis tayong umasenso. Talaga, Berto? Magbubukas na ang pangalawa nating snack house. Oo, sabi Choling. May nakuha na akong mga tatao doon na makakasama ko. Nakakatuwa naman. May branch na ang business natin pagkalipas ng 8 taon. Oo nga. Ang negosyong nagsimula lang sa food cart. At dahil doon, nakatapos na ang 2 nating anak, sina Dina at Rika. Oo nga, Choling. Isa ng teacher si Dina at si Rika, caregiver na. Wala na ako maiiling pa sa Diyos. Napakabuti niya, Berto. Pinatunayan niya sa atin na kahit tayo sa lahat sa edukasyon at dating nasa lansangan, ay may magandang bahagi pa rin tayo dito sa daigdig. Sa kanyang panahon, isang masamang ugali ang panlalait sa kapwa. Subalit marami pa rin ang ito'y ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeling sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito ang magiging tulugan mo, Miriam, ha? Ayusin mo na yung mga gamit mo para makapagsimula ka na magtrabaho. Opo, Aling Adeling. Ma'am Adiling! Ah. Yon ang gusto ko itawag mo sa akin mula ngayon. Dahil hindi nyo lang ako basta kalugar ngayon. Katulong na kita. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Gusto ko nga palang malaman mo, ha? Na ayaw ko sa tamad na katulong. Hindi po ako tamad. Dapat lang! Kailangan masulit yung pasasahod ko sa iyo. At saka isa pa, ayoko rin na sasabay ka sa amin sa pagkain. At iba rin ang pagkain mo sa pagkain namin. At isang beses sa isang buwan lang ang day off mo. Anong iniisip mo, Myla? Naaawa po ako sa bago nating katulong, Daddy. Kaumpisa pa lang dito eh. Pinakitaan ka agad ni Mami ng masamang ugali. Di ka na nasanay sa mami mo. Kaya tuloy walang magtagal na katulong sa atin eh. Dahil sa ugali ni Mami. Ewan ko nga ba. Mula nang umasenso tayo, nagbago rin ang ugali ng mami mo. Naging matapobre siya na dapat hindi ganon. Dahil dati rin siyang galing sa hirap. Eh kung sabihan niyo po kaya siya, makasakaling makinig sa inyo, Daddy. Lagi kong ginagawa yon, anak. Pero nagiging ugat lang yon ng pag-aaway namin. Ano ba, Miriam? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapaglalaba? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasing linisin itong buong bahay para po maayos na pagdating ng mga bisita niyo. Ang sabihin mo talaga makupad ka. Tulad ka rin ng ibang naging katulong namin. Makukupad kumilos, mga tanga. Walang diskarte sa buhay. Sakit niyo naman po magsalita. Ano ngayon? Kung masakit ako magsalita. Ano? Lalabang ka sa akin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo, ma'am. Ba't sumasagot ka? Sumasagot ka pa? Busin ko yung buhok mo eh. Ikaw, ha? Wala kang karapatan sagot-sagutin ako. Katulong ka lang dito. Naintindihan mo? Kayo po pala, Ma'am Myla. May uutos po kayo. Wala, Miriam.
Nakita't narinig ko ang lahat ng ginawa at sinabi sa'yo ni Mami. Kaya ito, kailangan kita ng pagkain. Ako, Oh, eto, kunin mo. baka mamaya pati kayo makagalitan ni Ma'am Adeline kapag nalaman ito. Nasa kwarto na siya. Kaya sige na, kainin mo na ito. Tiyak na gutom ka na. Ma'am Myla, maraming salamat po. Mabait kayo ni Sir Alfonso. Pasensya ka na sa mami ko, ha. Ang totoo, hindi rin namin gusto ang mga ginagawa niya. Mukhang nahihirapan ka na. Kinaaling Adeling alaka. Ang laki ng ipinayat mo. Mahirap po talaga yung trabaho. Pero, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Uy, sabi sa akin ng isa nating kapitbahay. Nalalakit daw ng katulong yung si Aling Adeling. Oh, O bakit ikaw sinasaktan ka ba niya? po. Ay, hindi po. Hindi naman po. Mas mabait nga lang ho kaysa sa kanya yung mag-ama niya. Loko, kung hindi lang ako na-disgrasya sa trabaho ko, makakaya naman kitang papag-aralin, anak eh. At hindi mo kakailanganing mamasukan ng katulong. Huwag po kayong malungkot, titay. Opo. Kaya ko naman po yung trabaho ko. Ay, anak. Tsaka, aalis din naman po ako doon kapag nakaipon na ako ng pang-aral ko. Nakita ko, kinagalitan mo na naman si Miriam. Sinampal mo pa. Ay, nang bagay sa kanya. Hindi naman kasi siya marunong magtanda. Adeling, Oh, hindi porke tayo ang amo. May karapatan na tayong sakta ng mga katulong natin. Tao rin silang may damdamin. tumigil ka nga dyan, Alfonso. Eh bakit ba ang hilig mo ipagtanggol ang mga stupid ang katulong na yon, ha? Dahil sumusobra ka na. May kung pagalitan mo sila, hindi mo na iniisip na nakakasakit ka. Sinasaktan mo pa sila ng pisikal. Adeling, baka bumalik sa'yo ang ginagawa mong yan. Abay, matakot ka. Aling Adeling, babayaran ko rin ho pag sahod ko. Kailangan ko lang ho dahil may sakit ang anak ko eh. At kailangan dali namin siya sa doktor. Eh kung bakit naman kasi ang dami mong anak mo, Bet? Liit lang naman ang sahod mo. Wala naman trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Aling Adeling, Pati tuloy ibang tao, pinaperwisyo nyo. sakit niyo naman magsalita. Sana ho kung ayaw niyong magpautang, sabihin niyo na maayos. Mahinahon naman akong nakikiusap sa inyo eh. Kung ayaw niyo magpahiram, di wag. Yung ang dami niyo pa sinasabi. Pagpakatari mo, Aling Adeling. May araw ka rin sa akin. Hindi ako makatulog. Para ako nagugutom, ha. Teka nga, punta ako sa kitchen. Gagawa ko ng sandwich. Hindi ko nagigisingin si Miriam para makapagpahinga naman siya. Ngayon lang siya makakatulog ng mahaba-haba dahil wala sina Mami at Daddy. Huwag kang sisigaw. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Pagkakataon ko na makaganti sa mayabang mong ina. Ano? Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Sasasakin kita nitong hawak kong patalim. Wag! Marunong ka pala makiusap, ha? Hindi ka tulad ng nanay mong matara at mayabang. Bitiwan mo ako! Ano ko tanga? Magpapakasawa muna ako sa'yo tapos kukunin kong pera at alahas nyo. Wag! Wag! Halika! Wag! Bitiwan mo siya! Ito po!
dumating na kayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Nakakulong na ang ulang niyan si Bobet. Ang sabi niya, nagawa lang niya yon dahil sa galit niya sa iyo, Adeling. Dahil sa mga masasakit na sinabi mo sa kanya. Alfonso, kasi naman... Maraming beses na kitang pinaalalahanan. Huwag kang ganoon sa ating kapwa. Tuloy, dahil sa ginawa mo, pati anak natin muntik nang mapahamak. Ay, patawarin niyo na sana ako. Mo, Mabuti na lang po. Dumating si Miriam. Iniligtas niya ako, Mami. Hinampas niya na tubo yung lalaki may takip sa mukha. Kaya nawala ng malay. oo nga. Si Miriam na laging sinasaktan at pinagagalitan ng mami mo ang nagligtas sa'yo. Nasaan nga pala siya? Pinauwi ko muna sa kanila para makapagpahinga sa nakakatromang pangyayaring ito. Kumusta ka na? Okay na po, ma'am. Wala na po yung kaba. Salamat naman. Miriam, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking anak. Napakabuti mo. Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, hindi ka gumanti sa aking anak. Amo ko rin po siya. At naawa po ako sa kanya. Isa pa, wala po sa akin yung pagganti. Salamat talaga sa iyo. At sana patawarin mo rin ako sa lahat na masasamang ginawa at sinabi ko sa iyo. Pwede kayang sa amin ka pa rin magtrabaho? Plano ko kasi tulungan kang makapag-aral sa kolehiyo. Ma'am Adelaide. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, Miriam. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon.